Amen. So, sige po, palagpakan natin yung Lord. Ayan. So, happy to worship. Happy to serve. Amen. So, batiin mo nga yung katabi mo, maligayang Pasko. Amen. Ay, tama na. Sabi ko lang, mag-greet lang kayo. Bumaba. Ayan. Pero prayer ko po sa bawat isa, let's put Christ in our hearts this Christmas. Amen? Sana pag meron po kayong mga plano sa Pasko, isama nyo naman si Lord. Amen? Bahagi po siya kasi siya po yung reason for the season. Amen? So, siguro pinakamasarap o pinakamagandang gift na pwede nating ibigay sa Panginoon ngayong Pasko ay yung paglingkuran siya at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, sa ngayon po, as we worship the Lord, as we start yung gawain po natin sa Panginoon, isa puso at isa isip po natin na siya po yung dahilan kung bakit meron po tayong Kapaskuhan. Amen? So, siya lang po sapat na. Amen? Siya lang po sapat na. I pray then na sana yung Pasko ngayon, bago dumating yung 25, everything is settled. No? Naayos na natin lahat, wala na yung problema, wala na yung mga hindi magandang relasyon o yung mga kasalanan ay napawi na ng Panginoon. Amen? So, sige po, let's worship the Lord in our own mouth. Sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Sige po, let's worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Let us shout before the Lord. Hallelujah. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Hallelujah. You are the Alpha and the Omega. You are our Savior. You are our healer. You are our peace, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Praise your name, Lord. Praise your name, Lord. You are here, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Sapat na, O Diyos. Hallelujah. Your love is enough. Your love is enough, O Lord. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Come on, church. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, church. Desire God. Desire God right now. Oh, Lord. Your love is enough, Lord. For the last time, your love is enough. Hallelujah. Your love is... Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. What could
Lord, sapat ka, Panginoon. Sapat ka sa aming buhay, O Diyos. Sapat ka sa aming pamilya. Lord, sapat ka sa lahat-lahat, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Sa oras na ito, Panginoon, inaalay po namin ang aming pagsamba, Lord God, ang aming buhay, Panginoon. At patuloy kang manguna, Panginoon. Patuloy kang mahayag sa aming kalagitnaan, Father God. Lord, panalangin po namin. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, upang sa amin pong paglapit sa iyo, Panginoon, ay makita po namin ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Lord, panalangin po namin ang aming mga kapatid na paparating pa lamang, Panginoon, pagpalain, agabayan niyo po sila. Hipuin mo po, Panginoon, ang mga kapatiran na paparating pa lamang. At hipuin mo rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na nagdadalawang isip na dumalo, Panginoon. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang aming karatunan sa labas na ang bawat titingin dito, Panginoon, ay ibibigyan mo ng konviksyon na dumalo sa iyong gawain, Father God. Gayun din po ang aming gawain sa Marikina at sa lahat ng mga churches, Father God, na tunay kang itinataas, Panginoon. Lord, mahayag ka at madakila. Lord, sa oras na ito, Lord God, ikaw lamang ang aming titignan, ikaw lamang ang aming pupurihin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, batiin po natin ang isa't isa, no? At pakisabi, maligayang Pasko, and let us bless the Lord today. Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Maligayang Pasko po. Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah! Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one.
pick me up, turn me around. You set my feet on solid ground. Yours now forever, oh Lord. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna hold me back. We declare my chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you, Lord. Amazing love, how can it be?
It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh Lord, you are worthy. You are exalted. Let your name reign over all. Oh Jesus, be exalted. From our hearts we sing, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Receive our You thanksgiving. alone deserve our praise. Receive our worship. You're the name above We offer all everything names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our
deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You alone, oh God. Be exalted, oh Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone, you're the name above all names. Be exalted now as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above all names. Oh Lord, you are worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, oh Lord. Yes, Lord. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set us free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in
The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Jesus, yours is the victory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Acts chapter 2, verse 40 to 42, it says, Then Peter continued preaching for a long time, strongly urging all his listeners, "Save yourself from this crooked generation." Verse 41, it says, "Those who believed that Peter said what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all." And verse 42, it says, "All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer." Okay? So, lahat po ng anak ng Diyos, no, nung panahon na yaon, nung sila po ay nakakilala sa Panginoon, ay ginugol po nila ang kanilang mga oras sa pagsama-sama, sa pananalangin, at sa pangungumunyon, na katulad po ng gagawin po natin ngayon. Bakit po nila ito ginagawa? Upang alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siguro may nagtatanong po sa atin, iba sa atin, kailangan ba ako? O may karapat-dapat ba ako? O may karapatan ba ako na mag-partake ng elemento? Mga kapatid, yes. No, it's not about you, it's about Jesus Christ. At kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung sa puso mo, iniisip mo na naniniwala kay Kristo na may gagawin siya sa buhay mo, then partake the element. Kung may duda ka at alam mo na ang magbibigay dugo nito ay ang presensya ng Panginoon sa iyo, then partake the element. At lalo tigit kung ikaw po ay higit na nagmamahal sa Panginoon at meron kang personal na relasyon sa Kanya, then take the element. Ang ibig lamang ng Panginoon sa atin, pag pinapartake po natin ito, ay malinis ang ating puso. Kaya po sinasabi dito na linisin po muna natin ang ating puso upang maging karapat-dapat po tayo na mag-partake ng elementong ito. Kaya sa oras na ito, let us bow down our heads, and kung meron po kayong may ini-impress sa'yo ang Panginoon na dapat mong ihingi ng tawad sa Kanya, ito po yung moment na ito para po tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sige po, let's pray. Itaas po natin tinapay, simbolo ng Kanyang banal na katawan. Sabi-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang saro, simbolo ng Kanyang banal na dugo. Sabi-sabay po natin inumin. Sabi ng Panginoon, gawin daw po natin ito lagi pag-alaala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ama, sa oras na ito ay patuloy po namin na kikilalanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At patuloy po namin gagawin ito, Panginoon, pagpapakilala, Panginoon, na ikaw po ang aming tagapagligtas. At
kami po ay patuloy na magmamahalan at sama-sama na gagawin ito, Panginoon. Lalo tigit na manalangin na hindi lamang po kami ang sama-samang gagawa ito, kundi marami pong iba na dadaling ka sa simbang ito upang makasama po namin sa pananambahan sa iyo, Father God. Lord, salamat po sa lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Good morning po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Gusto ko lamang pong i-share ang aking nabasang passage regarding sa pagbibigay. Sa Bible po, we have read about the story of how Jesus gathered His disciples. At during this time, ito po mga disciples na to, alam natin meron silang mga kabuhayan, meron silang kanya-kanyang estado sa buhay. Like Luke, for example, is known as a doctor. Matthew, sa wealthy man. Pero nung tinawag po sila ng Panginoon para sumunod, is they have to leave their lives behind. At nung pinadala po sila ng Panginoon to go and preach the gospel, they were instructed not to bring anything. Bakit po? Ano po ang gustong sabihin nito sa atin? Dahil ang Panginoon po ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. And all we need to do is to obey and follow Him. At ang Panginoon na po ang bahalang mag-provide. So ngayon po, I encourage everyone to stand up at ating pong ibigay sa harapan ng ating pong mga kaloob. Salamat po. Tayo po na may yumuko at manalangin. Ama namin nasa langit, Ama, purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilan, sa iyong katapatan, Panginoon.
At maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy mong pinagpapala. Ama, dalangin ko, Ama, na tanggapin mo ang aming mga alay, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, sa iyong sa paglalaganap ng iyong salita, Panginoon. At naway, Panginoon, busugin mo at pagyamanin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na tunay nga, Ama, Panginoon, mananalig kami sa iyo, Ama, bilang aming provider, Lord, at hindi kailanman, Panginoon, magkukulang at mangangailangan, Panginoon, ang iyong mga anak, pagkat nandiyan ka, Ama, na magpo-provide sa amin. We thank you, Lord, and bless us. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Nandito ba si Trish Benya ba to? Trish? Pwedeng tumayo? Trish? Trish Benya? Nandyan? Ayan. Trish, si Kabsil. Kabsil ba yan? Yan. Arlene? Yun. At saka si Ryan Jefferson. Yan. Palapakan nga natin yung Panginoon sa kanila. Mga kapatid, we love you po. Mahal po namin kayo sa Panginoon. And you are welcome dito po sa church. Ngayon po, bisita po namin kayo. Pero next week po, kapamilya na po namin kayo. Amen? Palapakan po muli natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayo maupo. Amen? At last week po, nagtapos po yung isang batch po natin ng spiritual family class. At sila po ay kumbaga, graduate at naging official na bahagi po ng church dito po sa CCOF. Tatawagan ko po si John Kirby Ignacio. Pwede pong pumunta dito sa harap. Yan. John Kirby Ignacio. Wow. Yan. Praise God. Si Eileen Ignacio. Si John Kenneth Tolentino. Yan. Si Sarah Elizabeth Amor. Yan. Si Erica Diaz. Andito po ba? Yan. Si Dana Valerie Diaz. Yan. Praise God. Si John Luis Caracas. Yan. Tama ba? Then Jenny Rose Bachao. Yan. Palapakan nga natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sila po ay graduate ng spiritual family class at nagbibigay po tayo ng certificate na katibayan po ay nakatapos po sila at bahagi po sila ng church dito. Let us extend our hands to them. Let us pray for them. Lord, salamat po sa mga kapatid na ito, Panginoon, na naging bahagi po ng simbahan mo sa CCOF. Lord, patuloy mo po silang gabayan ng iyong salita at patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya. At lalo tigit, Panginoon, darating ang panahon at we pray, Father God, na sooner na ito, Panginoon, na sila po ay makasama po namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, we love them, Father God, at dalangin po namin na hanggang sa muli mo pababalik, ay makita mo silang faithful sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Ito po yung kanilang certificate. Pakikuha nila po kay Pastora Joyce. Salamat po. Amen. So, punta po tayo sa kaliwa. Ay, kanan pala. Amen. Praise God. So, amen. So, paano ko ba i-greet? Advance Merry Christmas? O advance Happy Holiday? Amen. So, I pray na sa umagang ito, lubos po yung kasiyahan po natin in anticipating the Christmas Day. So, ilang araw na lang, 24 days. Amen? Pero, let us face the reality, mga kapatid, na gusto po natin, ako po, personally, ayoko pag dumating yung Pasko na meron pa akong hindi nasa-settle sa buhay ko. Meron pa akong problema sa pamilya, o meron akong karamdaman, o kaya meron akong kamag-anak na hindi kami okay. No? Parang sabi ko sa Panginoon noon, I pray na bago sana dumating yung Pasko, sana okay kami lahat.
Nakaka-relate ba tayo mga kapatid? No? Siguro may ilan po sa atin, hindi rin okay kay Lord. No? Dahil medyo na busy sa secular at medyo hindi okay yung kanyang spiritual life. No? Na sana, bago sana dumating yung Pasko, okay na ako. Na yan po yung mga panalangin ng mga ng karamihan po sa mga mananampalataya po sa atin. Pero alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, it's up to you. No? If you are willing, no, pwede tayong maging okay, o pwede natin, meron po tayong magagawa para maging okay po yung relationship po natin sa ating kapwa. No, meron tayong, may kakayahan po tayo na maging okay po sa ating mga trabaho or kung ano po yung sitwasyon ng ating buhay kung gugustuhin po natin. Amen? So, siguro, sana yung iba po no, na nandito, siguro sana meron na akong siguradong trabaho. No? Pero kahit na anong sitwasyon mo ngayon, kapatid, hindi nito mapipigilan ang Pasko. No? Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Amen? So, kung meron po kayong Bible sa oras na ito, at siguro memory verse din po ito, buksan po natin sa John chapter 3, verse 16. No, John chapter 3, verse 16. Pakilagay nga po sa yan. So, sabi po sa John chapter 3, verse 16, John chapter 3, verse 16, baka nakalimutan po ng iba. Ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang, meron akong may PowerPoint ako. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sabi nga sa English, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him, no, will not perish but have an everlasting life. No? That's the essence of Christmas. Amen? It's about God, it's about Jesus Christ. Kaya ngayon pong umaga, I will be speaking to you about the Christ of Christmas. Sige po, mag-pray po tayo. Lord, sa oras na ito, pangunahan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon, upang malaman po namin talaga, O Diyos, kung sino po yung Kristo sa Paskong ito, Panginoon. We pray, Father God, nabusan niyo po ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon, upang maintindihan po namin at maisa pamuhay po namin ang kahalagahan ng Pasko, Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon na ito, Panginoon, na marami po na tao, marami po mga pangyayari na hindi po namin inaasahan. Subalit, alam po namin, Panginoon, ang Kapaskuhan ay mensahe na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen and amen. Sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung susukatin po natin o susuriin po natin ngayong umaga, magiging okay po bang Christmas mo natin ngayon? Lahat po mag-aamen? Kasi minsan po, may iba po, maaaring hindi kasi meron pang mga, katulad na sinabi ko po sa inyo kanina, marami po mga sitwasyon na hindi po natin control. No? Ako po, maraming taon, nung kabataan ko po, marami pong taon na hindi ko po maramdaman yung Pasko sa buhay ko kasi hindi kami okay ng pamilya ko. No? Nung binata pa po ako. At lagi kong inaasam na sana, pagdating po ng Pasko, okay kami lahat para magsama-sama po kami bilang pamilya. Okay? May iba naman po na hindi nagiging okay ang Pasko kasi wala pang trabaho, hindi pa natatanggap or natanggal sa trabaho. Kakilala din po ako na kung kailan Paskong Pasko, saka pa siya tinanggal sa trabaho. So, paano po natin isa-celebrate yung Kapaskuhan ng ganong sitwasyon? Amen? So, ibig sabihin, kanina sabi ko po, kahit anong mangyari, kahit ano po yung sitwasyon ng buhay po natin, tuloy na tuloy pa rin yung Pasko. At hindi po natin ito mapipigilan. No? Hindi po natin ito mapipigilan. Ang Pasko po, ito po ay, kung titingnan po natin yung pangkalahatan,
Ang Pasko po ay selebrasyon ng pagkapanganak, no, ni Jesucristo bilang tao. No? But there is no evidence in the Bible kung ano pong araw, kung ano pong buwan, at anong taon ipinanganak si Jesus. Tama po ba? Wala po sa Bible na nagsasabi na kung ano po yung eksaktong araw ng pagkapanganak ng ating Panginoon. And it's important to note, no, na noong pong mga panahon, mga unang panahon ng mga simbahan, they did not celebrate Christmas. Okay? Hindi po sila nagse-celebrate ng Christmas. At wala kang makikita sa Bible na we are commanded to celebrate the birth of Jesus. Yung tinatawag po natin Christmas o Pasko. No? Ang tanging pinapaalala lang ng Panginoon sa atin sa Bible is yung kanya pong death and resurrection. No, yung death and resurrection. Yun lang po yung pinapaalala that the Bible wants us to be remembered or to remember is the death and the resurrection of Jesus Christ, no? At para po sa mga totoong mananampalataya, no, tayo po, ang espiritu ng Pasko ay hindi lamang isang religious festival. Dapat po nating maintindihan 'yon, okay? So, hindi po tayo nag-celebrate ng Pasko dahil ito po ay sa totoong mananampalataya, hindi po tayo nagsa-celebrate ng Kapaskuhan bilang isang festival o religious festival. Dapat nating maintindihan at tamang i-celebrate yung kapanganakan ni Jesus sa magitan po ng tamang pananaw. No? Ano yung tamang pananaw? Na minsan, ipinanganak po si Jesus. No? Di natin pag-uusapan kung kailan po iyon at kung anong panahon, anong klima. Pero nakikisabay po tayo sa panahon na ito na mag-celebrate po ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi mayroon naman po na November 1, araw ng mga patay, tapos nagse-celebrate tayo ng kapanganakan ni Jesus. Amen? So, normally, lahat po, buong mundo, even non-Christians, they celebrate Christmas. Alam niyo po kung bakit? Kasi nag-receive po sila ng bonus, no, ng mga 13-month pay, no, binibigay po yan normally on a Christmas day, at yung mga bakasyon ng mga kumpanya, normally nangyayari po yan during the Christmas day. So, hindi nila pwedeng sabihin na, hindi kami naniniwala sa Christmas, ba't ka tumatanggap ng ganito, o kaya ba't ka nagbabakasyon during the holidays. Amen? Amen po ba? Amen. So, ito po ay hindi religious festival para sa atin. And the birth of Jesus Christ in a bodily form give us lasting joy or give lasting joy in one's life. Lahat po sa atin, nakapagbibigay po ito ng kagalakan sa puso. Hindi lamang sa isa, kahit na po anong sitwasyon mo, mga kapatid, meron kang kakayahang maging masaya at maligaya dahil sa kapanganakan ng ating Panginoon. Not just only in one season of the year. Kaya nga sabi nga sa Pilipinong awit, kahit na hindi Pasko, dapat Pasko tayo. Pasko pa rin. Araw-araw dapat Pasko daw po tayo. Okay? Ang tanong ko lang po mga kapatid, what would Christmas be like without Christ? Ano po ba yung Christmas kung wala si Kristo? Okay? Ang Christmas po would just be a secular event. Okay? Pagka wala po si Kristo sa Christmas, ang Pasko po parang event lang siya, parang isang okasyon lang ng buong mundo, no? At ang Christmas po would just be a financial burden, no? Kapag wala po si Kristo, ang Christmas daw po is just a financial burden. Bakit? Kasi po sa kabuuan ng buong taon, no? Ang pinakamagastos na panahon ay yung ating Kapaskuhan. Okay? Naalala ko po yung nanay ko, no? Nung bata pa kami, ang dami niya pong inaanak, kahit na hindi niya kilalang inaanak niya na. Amen? At minsan, pag pupunta po yung inaanak niya, may kasama pang hakot. No? At lumaki na yung inaanak niya, hindi na pumupunta sa kanya, yung hakot pumupunta pa rin. No? Kaya magastos. No? Kaya nga,
May nakita ako sa isang post, kailangan kapag ka raw pupunta ka sa ninong mo, kailangan magdala ka ng birth certificate. Naka-indicate doon kung sino yung mga ninong at ninang mo. O kaya kailangan merong authority ng barangay. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, yung gastos burden po yung gastos kasi kapag po tunay tayong nagsa-celebrate ng Christmas, kahit gumastos na ng malaki, walang problema eh. Kasi mahal mo yung dadalo. Amen. Pero pagka wala po si Kristo doon sa Christmas, parang burden, nandito naman itong kapitbahay ko, kung kailan magbabalik ng kawali, lunchtime, Pasko pa. No? Parang lahat ng mga nangyayari, parang burden para sa kanya. And Christmas would just be a physical challenge. Kailan tayo laging pagod? Di ba pag Pasko, yung kakaluto, may Christmas party, party sa pamilya, reunion, sa kumpanya, no, sa mga kaibigan. So, ang dami mga paghahanda, ang dami mga pagluluto, everything, no, nangyayari po yan sa Christmas. Kung wala si Kristo, parang burden po siya, no? And one of the hot issues in December is the issue of where is Christ in Christmas? Nasaan ba si Lord? Nasaan ba si Kristo sa Pasko, no? Or how do we keep Christ in Christmas? Ang nakakalungkot po sa mga panahon po natin ngayon, busy sila sa okasyon, pero hindi nila na-realize kung kanino sila busy. Okay? Sino celebrate po natin pag Pasko? Yun, buti alam. Kasi iba po, sobrang busy sa mga Kapaskuhan, sa may okasyon, pero hindi na na-realize, it is the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat po malinaw po sa atin na bago po dumating yung Kapaskuhan, alam po natin kung sino po yung sineselebrate natin. Amen? So, paano po natin pinapanatili si Kristo sa Christmas? Or, how do we call things at Christmas? Ito po yung issue eh. Do we call Christmas concert? Yung isang concert or holiday concert? Or do we call it a Christmas ham? Alam niyo Christmas ham? Or holiday ham? Paano niyo tinatawag yon, no? Or do we call it a Christmas tree? Or a holiday tree? Okay? O Christmas vacation? O holiday vacation? Ito po yung matindi, no? Do we greet Merry Christmas or Happy Holidays? Ano po ba yung tama? Ano po ba yung totoo? Okay? So, I think it would be helpful for us to look at the matter of keeping Christ this Christmas. Ang focus po natin this morning is that Christ is in this occasion, no? Sa buhay po ng isang tunay na mananampalataya, no? And kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po ang Biblia niyo sa Philippians chapter 2. At makikita po natin dito at matututo po tayo, how do we keep Christ in Christmas? No? Sabi po dito, sa Philippians chapter 2, verse 4, verse 11, sabi po dito, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. No? You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equally with God or as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Basahin din po natin sa Tagalog, no? Sabi dito, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos.
hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinaksiya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. No? Ang ibig ng Panginoon para sa atin ay maging excited po tayo at maging seryoso po tayo na manatili po si Kristo sa Pasko or keeping Christ in Christmas. No? How do we know that God wants us to be passionate about keeping Christ in Christmas? No? Kung titignan po natin sa may verse 9, no? Sabi po rito, therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other name. No? Ang ginawa po ng Panginoon dito, una, He exalted Jesus to the highest place. And secondly, He gave Jesus the name that is above every other name. Dalawa po, no? Yung ipinakikita rito ng Diyos, ng salita ng Panginoon, no? Na si Kristo po ay inilagay sa pinakamataas, no? Sa pinakamataas na honor, at binigyan po siya ng pangalan na higit pa sa lahat ng mga pangalan. Whatever God does, no? Ang ginagawa po ng kaaway ay ginugulo po ito. You know, ginagawa po ni Satan ay ginugulo po yung mga plano ng Diyos, no, para kay Jesus. And the enemy comes against Jesus' place. No? The enemy comes against Jesus' name. Meron pong, there are 2 times of the year na kung saan ang kaaway po, sinusubukan niya pong sirain ang plano ng Diyos para kay Jesus, no, sa gagawin niya dito sa lupa. Ang una po, yung tinatawag po nating Easter, yung tinatawag po nating Holy Week, at yung isa naman po ay Christmas. No? Ang ginagawa po ng kaaway, he does this every Easter and every Christmas, and the enemy wants to replace Jesus in this event. Napansin niyo po mga kapatid, during the Holy Week, di ba? Instead na nakapokus yung mga tao sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung iba nagpapapako, yung iba nagpapano sa likod, yung iba ang daming mga paraan para paniwalain ng tao na lahat ng ginagawa nila ay parang si Kristo raw ang gumagawa. No? Ganun din po sa Kapaskuhan, di ba? Ang strategy po ni Satan is very simple. He tries to undo what God has already done for Jesus. No? Even though he knows God has exalted Christ to the highest place, ang ginagawa po ng kaaway, nire-replace po niya si Jesus at the center of Christmas. Paano po yun? He tries to replace Christmas, no, with something else. Minsan, nagiging si Santa Claus yung sentro ng Pasko. O kaya si Mrs. Claus. O kaya yung business po natin sa buhay, no, nag-replace ng Pasko. Instead na kasama mo pamilya mo, nandun ka pa sa workplace. No? Minsan yung pong yung mga Christmas gift, no? Ang ine-expect natin, yung matatanggap natin na regalo, hindi po yung essence ng Christmas. O kaya yung pong sana pagdating ng Christmas, pinakamasaya ako sa buong mundo pag nagka-boyfriend ako. O kaya pag nagka-girlfriend ako. No? Biro mo, 85 years old na, naghahanap pa ng boyfriend at girlfriend. No? Ang tagal niya naghintay. Okay? Pero wala pong imposible. Okay? Or bonus, if you make pasok sa office on Christmas Day, double. Okay? So, marami pa mga bagay. He doesn't care what that's something else as long as it is not Jesus. No? Kaya nga po,
ang tanong dito, how will you spend your Christmas eh? How will you spend your Christmas? Kumbaga sa akin po mga kapatid, minsan nagre-reflect po yan sa karakter po natin bilang mananampalataya. No? Dapat po, lalo na sa Kapaskuhan, dapat po mag-reflect si Kristo sa buhay natin na sa ibang tao. Even though the enemy knows God has given him the highest name, the enemy tries his hardest to remove the name of Jesus out of Christmas. No? Call it anything else. Dati po, mga kapatid, no, lagi kong sinasabi sa mga kapatiran, siguro kung maganda kung mag-greet po tayo, happy holiday na lang, happy holidays, instead of Christmas. Kasi po, syempre, alam naman po natin yung word na Christmas kung saan ang galing. Okay? Pero nare-realize ko, no, as I'm studying this message, nare-realize ko mga kapatid, maybe we can call it Christmas as long as alam po natin ang tamang pananaw, no, o totoong pananaw natin patungkol po sa Kapaskuhan. Amen? It is not about the word Christmas, but it's about the essence of the word Christmas. Amen? Hindi naman pwedeng sila Merry Christmas, tayo Halloween. Happy Halloween. Wala naman sigurong ganon. Amen? So, ibig sabihin, ako po siguro ay, sabi ko nga sa ibang kapatiran, mga kapatid, pinapalambot ko yung puso ko na I can consider greet you Merry Christmas as long as the essence of Christmas is there. Okay? Kasi mayroon po yung Happy Holidays. Ano sineselebrate natin sa holidays? Still, it's Christmas. Amen? So, dapat po tama lang po ang essence sa isang mananampalataya when we celebrate Christmas. Amen? So, the question is, why is the enemy trying his hardest to keep Christ out of Christmas? Bakit ayaw ng kaaway na manatili si Kristo sa panahon ng Kapaskuhan? No? It's because the enemy doesn't want people to know and experience who Jesus is. No? Gusto ng kaaway, busy lang po tayo ng okasyon. Daming trabaho, ang daming offers, ang daming kainan, ang daming parties, ang daming reunions, etc. Pero para makalimutan, lahat ng business na good business ay para makalimutan po natin yung Kristo sa Kapaskuhan. Okay? Yun po yung gusto ng kaaway. Okay? He tries to keep Jesus out of Christmas because he doesn't want people to be saved. He doesn't want people to be saved. So the devil wants the real meaning of Christmas na maalis po sa Kapaskuhan. Okay? So dapat po maging vigilant po tayo sa ating pananampalataya na dapat ang focus po natin si Kristo, Pasko, sa Kristo, Pasko, yung Pasko ay si Kristo. Amen? So the real story of Christmas is this. Christ became like all of us so that all of us can become like Christ. Ulitin ko po. Christ became like all of us so that all of us can become like Christ. He came to the earth so that you and I could one day go to heaven. Pumunta po si Kristo dito upang sa ganon, darating panahon, tayo po ay makakapunta sa kanyang kalangitan. He died for our sin so that we could live forever through Him. Now, that's the essence of Christmas, mga kapatid. Yung hope na ang Panginoon namatay dahil para po sa ikaniligtas po natin. So we need to fight back against the enemy by remembering to keep Christ in Christmas. Huwag tayo maging busy sa occasion. Mag-visit po tayo sa dahilan ng okasyon na ito. It is Jesus Christ. Amen? So, how do we keep Christ in Christmas? Paano ba natin mapapanatili si Jesus sa Paskong ito? No? Ito po yung ilang suggestion lamang, mga kapatid. No? Number 1, get to know Christ better. Get to know Christ better. Tanong ko po sa bawat isa, mga kapatid, gaano niyo po ba kakilala si Kristo? Gaano po ba natin kakilala yung ating Panginoon? Gaano po ba kumikilos
ang Panginoon sa buhay po natin. No? Sa ibang mga preachers ko, sabi ko po sa kanila na kung paano o gaano mo kilala si Kristo, doon siya kikilos sa iyo. No? Halimbawa, kung ikaw ay kung kilala mo si Kristo bilang manggagamot, magkakaroon ka ng kagalingan. Kung kilala mo si Kristo bilang taga-provide, no? Ipoprovide niya sa iyo. Kasi yun ang pagkakakilala mo sa ating Panginoon. Amen? So, importante bilang isang mananampalataya na mas marami at malalim ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. Malalim na malalim. Kasi kapag malalim na malalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, doon mo makikita kung paano ang kikilos ang Panginoon sa atin. Walang imposible. Walang imposible. Lahat posible sa Diyos. Amen? At dahil sa malalim at ang pagkakilala mo sa Panginoon, marami siyang pwedeng ipakita sa iyo na malalaking mga bagay na hindi mo ini-expect. No? God is a God of many surprises. No? Yung mga bagay na hindi mo ini-expect o hindi mo deserve, no? Dumadating yan sapagkat malalim ang pagkakilala po natin sa Panginoon. So paano po natin makikilala na mas malalim ang Panginoon? Through the Word of God. No? Basa po tayo ng Bible, makinig po tayo ng mga messages, no? Mag-quiet time tayo, devotion tayo, kasi po upang sa ganun, makikilala po natin sa first hand sa Bible. Hindi lang po sa naririnig po natin sa iba, kung hindi mas importante, doon po sa Bible na binabasa po natin. Amen? Wala pong Kristiyano na lumalago nang hindi nagbabasa ng Bible. At wala pong pwede magsabi na ikaw ay Kristiyano kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? So, importante po, no? Hindi ibig sabihin, umatin tayo ng church, no? Ay lumalago po tayo, no, kapatid, no? Sometimes, ang sukatan po ng paglago at pagkakilala sa Panginoon na mas malami, hindi po yung pag-attend ng church, no? Yung nag-iisa ka lang at ang Panginoon. Yung nakikipag-niig ka sa Panginoon, nagdi-devotion ka, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, doon lumalago ang isang mananampalataya. At maganda po sa isang mananampalataya na palatanong, na pag nagbabasa tayo ng Bible, syempre hindi naman po natin minsan maintindihan, lalong-lalo na kapag busy po tayo sa secular na buhay po natin, at pupunta po sila sa church, magtatanong po sila sa mga pastor, o pastor, ano ba ibig sabihin nito? Amen. Hindi po kahinaan nyo ng pagkakaintindi, kung hindi willing siyang matuto at malaman yung katotohanan sa magitan po ng tulong na iba pong mga kapatiran. Amen po ba? Amen. Makikilala mo po siya, malalaman mo yung kalooban ng Panginoon sa atin kung aalamin mo yung kanyang kalooban para sa buhay po natin. No? Magbigay po tayo ng maraming panahon sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon, binigay niya sa atin buong buhay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. No? Tayo po, kung tutusin, kung babasihin po natin sa pag-iika po ng oras, yung 24 hours is 2.4 hours lang ang katumbas mo nun. Pero hindi po yan sapat para matuto po tayo. Amen? Dapat po maya't maya, no? Very open or maya't maya, dapat po natin kinikilala ang Panginoon. But po nakalagay dyan no, sa verse 4, don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Ano ibig po sabihin ng verse na ito? What are you going to do this Christmas in order to know Christ better? Anong gagawin mo ngayong Pasko para makilala mong higit yung ating Panginoon? No? Are you only interested in doing your own thing this Christmas? Or are you interested in doing the God thing or a God thing this Christmas? No? Tayo, ako po, aminado po ako, on my childhood, anticipated ako sa ibibigay ng magulang ko sa akin kapag Pasko. Kasi po, doon lang ako nakakatanggap na regalo. Noong time po na yon, sobrang hirap po namin at ang gusto ng magulang po namin, mabalyo po namin yung regalo niya sa amin. So, on the 24th ng gabi, no, mga 11:30, magta-12 na, doon lang po namin makikita yung laman ng regalo. Ngayon, 16 pa lang, alam na yung regalo ng mga bata. No? O kaya, minsan, wala nang gift wrap. Nakikita na yung mga regalo. Pero kami po nung araw, no,
Hindi po, excited kami, pero hindi namin alam kung ano laman. Ang masakit nun, nung pag binuksan mo, hindi mo ina-expect, hindi rin yun ang gusto mo. No? Yung mga bata po, anong gusto? Toys. Tama po ba? Toys. So bata po ako noon, siguro mga 12, 14 years old, no? Excited kami, no? Pagdating ng ano tawag doon, Noche Buena, no? Tuwan-tuwa kami, lalaki ng box eh. Pagbukas namin, barong. So, siyempre, bakit barong? Di ba? Parang sa akin, yung excitement na yun, sabi ko, sana ganun din po tayo, no? Kasi kung nakatuon po tayo kay Kristo, it doesn't matter what's inside, no? What matter is yung ano ng gift, no? Yung kung paano niya ibinigay sa iyo. Okay? So barong, just imagine 14 years old nakabarong kami during Christmas. Okay? So the next year, ang amin pong excited na naman kami. Kasi sabi nagbigay ng clue yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, ano to, pangdigmaan. O sabi ko, baril to. Baril to, may bala, ganyan. So, 24, Noche Buena. Ang haba, ganyan. Ako, sa Armalite. Talagang grabe, Armalite to, daming bala nito. Kasi uso po nun yung nilalagyan ng yung nilalagyan ng parang yung tok, yung parang barigan. So, pagbukas po namin Noche Buena, Armalite nga, pero kahoy. Ganon. Talagang sabi ko, ganon. Tapos, alam niyo po, may nagregalo nga sa akin. Sino may nagregalo sa akin? Kailan lang. Meron ako ngayon. Ganon. At nagamit po namin yun during Christmas Day. Pero no 26, binawi na po sa amin. Kasi po maingay. Tatlo kami magkakapatid. Talagang talagang di makatulog yung tatay ko. So, the story of your Christmas, no? Ang tanong lang dito, are you the shepherd or the sheep? Are you the shepherd or the sheep? No? Kasi po, ang shepherd, umalis po sila to see Christ. Pero ang sheep stayed. Okay? And the sheep stayed. Christmas is not about focusing on the gift. No? Sana po this Christmas, no? Sana ang isipin po natin yung hindi lang po basta give is a blessing. Wag po kayo mag-alala, no? It's about sana mag-focus naman po tayo this Christmas about the giver. No? Si Jesus, everything comes from the Lord. Amen. At pagka ang Panginoon nagbigay ng regalo, it's a good gift. Amen? Hindi po nakabase sa mahal o hindi, or malaki o maliit, pero nakapokus po ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ako po, every year, I'm always expecting a gift from God. No? Ibig sabihin, maybe it's an answered prayer, maybe it's a healing, maybe it's a talagang physical gift. Pero ang importante dito, who gave the gift? No? So dapat ang focus po natin is the giver. No? Siguro dapat po balikan po natin yung Christmas story uli. No? Kung paano po, ano pong dahilan kung bakit po ang Panginoon ay pinanganak. No? I think if we chase Jesus hard as we chase things we think we want, no? We will end up with more than we ever need. Kung chine-chase po natin ang Panginoon ng higit, no? O higit pa sa gusto po natin matanggap, kapatid, mas matatanggap po natin yung higit pa doon sa ibig po natin o gusto po natin, no? Keeping Christ in Christmas is really about being interested in knowing Christ better. No? Ulitin ko pa sinabi ko po kanina, kung paano mo kakilala yung Panginoon, ganun po siya magpapakita sa iyo. Ganun po siya makapangyarihan sa iyo. Pangalawa po, no? Una po, knowing Christ better. Pangalawa po, have the right attitude about Christmas. Have the right attitude
about Christmas. Sabi po sa verse 5, you must have the same attitude that Christ Jesus had. No? Lahat po tayo ay meron po tayong attitude about Christmas, pero hindi po lahat sa atin may parehong attitude katulad ng kay Kristo. No? Ang mundo po, prinogram niya tayo to spend the first 24 days every December thinking about what we don't have yet. No? Paano po yun? Di ba pagdating po ng December, malapit na yung bonus, di ba? Anong unang-unang iniisip mo? Di ba kung ano yung wala ka na gusto mong bilhin? O kaya yung mga bagay na gusto mong gawin bago mag-Christmas. Sa inyong, siguro ngayon mag-iPhone na ako. O kaya mag-abroad ako for holiday. O kaya bibili ko ng pinakagusto kong damit. O kaya ganito, ganyan. Lahat po tayo, ang iniisip po natin, kung ano yung makapagpapasaya sa atin. O kaya yung ang tawag doon, yung mga gusto nating matamo pagdating po ng Kapaskuhan. No? Thinking about what we should buy when Christmas bonus comes. No? Buy this and buy that. Have a big handaan that we never had before, di ba? Karamihan po sa atin, no? Bato-bato sa langit, no? Talagang pagdating ng Pasko, gusto niya yung grande. No? May kilala ako magkakapatid, no? Nagkokompetisya kung sino yung pinakamalaking handaan sa kanila, no? So may handaang sobrang gara, sobrang daming handa, and it end up na marami po silang utang. Kasi inutang lang pala yung handaan. Okay? Yung travel, no? Sabi nga, minsan ka lang magkaroon ng bonus, may 13-month pa. So, ginagawin ko na lang, mag-abroad na lang kami, na pinaplano namin nung araw pa. No? So, what does that end up doing to your attitude? No? You will become empty. No? Yung mga bagay na gusto natin makuha ng biglaan. No? So, what is the right attitude about Christmas? Parang ito po yun, no? To reflect on what we already have and not be caught up on what we don't have. Ulitin ko po, to reflect on what we already have and not to be caught up on what we don't have. Mga kapatid, sobrang dami ng blessing na tanggap natin sa Panginoon. No? From January to December, marami tayong natanggap na, hindi lang tayo aware. Minsan, yung magandang kalusugan, yung hindi ka nagkakasakit, is a blessing enough. No? O kaya yung ang dami-dami mong kaibigan na ang dami-dami tumatawag sa iyo, kapi naman tayo, libre kita. It's already a blessing. O kaya may tumawag sa iyo, mag-dinner tayo, mag-catch up tayo. It's already a blessing. Minsan may magre-regalo sa iyo, hindi mo na-expect, yung pala yung paborito mong damit. It's already a blessing. No? Dapat ang focus po natin is makita po natin how good God is. No? Sa mga bagay na meron na tayo, at wag nating nasain yung mga bagay o pagplanuhan o bigyan ng matinding pansin yung mga bagay na wala tayo. Amen? Kaya nga sabi dito sa isang kasabihan, kung meron kang Kristo, wala ka nang kailangan pa. Kasi Christ is enough for you. Palapakan natin yung Lord. When God tells us to spend that time thinking about what we do have, ito po yung ginawa ni Jesus. No? Sabi po niya sa verse 6 to 7a, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. No? Instead, He gave His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Jesus didn't get all caught up in what He didn't have. Kapatid, nandun na siya sa highest place Nandun na siya sa kalangitan. At kung tutuusin, bakit kailangan niya bumaba? No? Ang dami niya naman anghel. But still, because of God's love, di ba, ay pumunta po siya sa lupa
At ginawa niya pong yung and Jesus made himself nothing. No? But Jesus attitude never changed. It was the same whether he had everything or whether he had nothing. Ibig sabihin mga kapatid, kung wala or meron, no, dapat hindi po tayo nagbabago ngayong Pasko. Amen? Kasi po, ang pinakamali na pwedeng gawin ng isang mananampalataya, no, para masira ang kanyang buhay pananampalataya, is to compare his life with other people. Hello? Kapag kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, masisira yung pananampalataya. Bakit? No? Hindi naman tayo nilikha ng Panginoon ng pare-pareho. No? Hindi ibig sabihin ng isang tao ay mayaman. Ibig sabihin, binibless siya ng gusto ng Panginoon kaysa sa'yo. Kasi ang basihan ng blessing ng Panginoon, hindi po yan nakabase sa physical o material na bagay. No? Ang blessing ng Panginoon, nakabase po yan sa kalangitan. No? At kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin. No? So, first, importante po na makilala po natin ng higit ang Panginoon. Pangalawa, tama po yung ating attitude patungkol po sa Christmas. At finally, no, maiksi lang aking message for today, is to live out the Christmas story. Live out the Christmas story. No? Sabi po sa verse 10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. No? Living out the Christmas story means 2,000 years later, we do the same things to Christ that the shepherd and the wise man did. No? Kung paano po worship, kung paano po sinamba ng mga shepherd at wise men, kung paano po chinace ng wise men si Jesus 2,000 years ago, dapat ganun din daw po tayo sa panahon po natin ngayon. Dapat ang focus daw po natin, malaman pa po natin kung ano yung mga plano ng Diyos sa buhay po natin at mamuhay po ayon sa kalooban ng Panginoon para po sa buhay po natin. No? Alam niyo po, nung ipinanganak po si Kristo, everybody got excited. No? Lahat po excited. And so should we. Sa panahon po natin ngayon, let us not be excited dahil magpapasko. Kung hindi, dapat maging excited po tayo that for once, Jesus Christ was born here on earth. Yun po yung importante po sa ating lahat, no? Yung mga matatanggap po natin sa Kapaskuhan, ano lang po yan, gravy lang po yan. No? Konti lang pong bagay yan compare sa kagalakan, sa kasiyahan na pwedeng ibigay ng okasyon sa atin kung tama lang ang pananaw natin patungkol po sa Kapaskuhan. No? Yung pong mga wise men at shepherd, they were responded a certain way to the birth of Jesus. No? Yung talagang ang focus po nila yung tagapagligtas ay ipinanganak. No? We are not really keeping Christ in Christmas if we don't find ourselves acting like shepherds and what shepherds and wise men did. No? So, what is the message of Christmas? Una, there is a Savior to receive. The real purpose of Christmas is never about spending, but saving. No? Saving soul. No? Number two, there is a sign to be believed. Keeping Christ in Christmas is a sign to the world that God cares about people. And pangatlo po, there is a story a story to be shared. No? The story about God's love and the story about God's life. Kapatid, dito ko po tatapusin yung message. But before that, mga kapatid, no, if you have time, mamaya po, anong time ba yung natin? Anong time? Mamaya pong 1:30 ay meron pong celebration po yung mga paid kids, yung mga kabataan, at kanilang mga magulang. You know? Kung meron po kayong time, please
punta po kayo at supportahan niyo po yung Faith Kids po natin. At may enjoy nyo din po, makikita nyo po kung paano po ginagawa po yung celebration ng mga kabataan. Amen? Diyan po yan sa may Rosario 5 and 6. Kung hindi nyo po alam yung lugar, i-waste ninyo. I-waste o kaya magtanong po kayo sa mga pastor. Punta po kayo, wala pong bayad yon. Amen? At makikita nyo po kung paano yung mga laro na gagawin po nila. So as I end mga kapatid, no? Keeping Christ in Christmas means taking time to know God better, having the right attitude spirit, and living out the Christmas story. Sige po, tayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Panalangin ko po sa oras na ito na maging masaya po yung Pasko po natin ngayon. Alam naman po natin na marami pong bagyong nangyari, marami pong nasira, marami pong mga nasunugan, marami pong mga kadahilanan na pinipigil ng kaaway na mag-celebrate tayo ng maayos sa Kapaskuhan. Pero ang pagse-celebrate po ng Pasko hindi nakabase sa kung ano yung regalong ibibigay mo at matatanggap mo. At hindi rin po ito nakabase sa ihahanda mo. No? Kapatid, si Kristo lang sapat na. Si Kristo lang sapat na sa pamilya po natin. Yung nagkasundo-sundong pamilya, sapat na yon. Yung may gumaling, sapat na yon. Yung nagkaroon ng trabaho o may promotion, sapat na yon. Yung nakapagbakasyon, yung pamilya ng hindi nahirapan, sapat na yun. Lalo tigit mga kapatid, yung may answered prayer ka bago magpasko or panahon ng Pasko, kapatid, sapat na yun. Amen? Pero higit sa lahat, si Kristo sapat na. Si Kristo sapat na. Kaya panalangin ko sa umagang ito, keep Christ in Christmas. Hayaan mo yung Panginoon ang magmaniobra ng lahat sa buhay mo, sa pamilya mo. Hayaan mo yung Panginoon ang lagi mo makita sa buhay mo ngayong Kapaskuhan. At makikita mo, mga kapatid, kung paano siya kikilos, no? Para sa favor mo, mga kapatid. No? Kaya sa oras na ito, palapakan natin yung Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na dumating ka sa amin bilang tao, Panginoon, at namuhay bilang tao, nagpakita ng maraming himala, Panginoon, namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin. At salamat, Panginoon, sa pangako mo na darating ang araw ay babalik ka para sa amin, Panginoon. That is the greatest gift, Father God. Yung relasyon po namin sa iyo, yung kaligtasan, Panginoon, yung eternal life na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, panalangin po namin na ito po yung maging focus po ng buhay po namin, Panginoon. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapaskuhan, Panginoon, na kung saan mag-reflect ka sa aming buhay. Na makikilala ka, Panginoon, ng bawat isa ng higit pa. Upang makita ng ibang tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, na meron po kaming Diyos na nagbibigay ng pag-asa, ng kapayapaan, at pag-ibig sa bawat isa. Ano man yung panalangin, Panginoon, ng bawat isa, Lord, sa oras na ito, kung meron pong unforgiveness, kung meron pong problema sa pamilya, meron pong karamdaman, Lord, walang trabaho, o ano man yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi po sila makapag-celebrate ng Christmas, Father God, Lord, katagpuin mo sila ngayong umagang ito, Panginoon. Upang sa ganun, O Diyos, ay makita nila na ang pinakamaiging regalo na pwede nila matanggap ngayong Kapaskuhan ay walang iba kundi ikaw. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord in spirit and in truth. Wonderful, beautiful, glorious,
I pray na itong December na ito, let us celebrate Christmas the right way. No? And I pray na every Sunday, especially yung 25, no, na that's a Wednesday, ay magkasama-sama po yung lahat ng mga anak ng Diyos na sama-sama pong mag-worship, sumamba, at para po i-celebrate po natin yung simbolo o yung panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon. I pray na every Sunday po this December at tuloy-tuloy na po, no, na tayo po ay sama-sama po mag-worship sa ating Panginoon. Taas po natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa unang araw ng December, Father God. Sinisik ka namin, Panginoon, with all of our hearts, Father God. At sa kabuuan ng December na ito, Panginoon, Lord, ipakita mo, Panginoon, yung pag-asa sa amin, yung kagalakan sa amin, Panginoon. At patuloy po kaming paalalahanan, Panginoon, ang tunay na paraan ng pag-celebrate ng Pasko, Panginoon. Na wag po kami mag-focus, Panginoon, kung anong kayang ibigay ng mundo sa amin, kundi mag-focus kami, Panginoon, kung anong kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. Subalit ikaw pa lamang, Panginoon, sapat na sa amin, O God. Lord, sa oras na ito, Lord, anuman yung panalangin ng bawat isa, anuman yung hiling ng bawat isa, Panginoon, Lord, hayaan mong isik kanila upang matagpuan kanila, Panginoon. At ikaw magbibigay, O Diyos, ng katugunan sa lahat ng panalangin sapagkat walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng panalangin ng bawat isa, Lord, hindi ka tatalikod sa amin. Lord, hayaan mo ang Kapaskuhan ito ang magpaalala sa amin, Panginoon, na meron pong kaligtasan na naghihintay sa mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para makakilala po sila, Lord God. Salamat po, O Diyos. Lord, bigyan niyo po ng dahilan ang aming pagparito sa susunod na linggo sa pamamagitan po ng pagtugon sa aming mga panalangin at lalabas po kami, Panginoon, sa lugar na ito pinagpala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. God bless you. Sa lahat po ng participants natin ng Family Day, mamaya na po ito gaganapin ng 1:30 p.m. sa Rosario 5 and 6
Sama-sama po tayong pumunta at magkita-kita po tayo doon. Ulitin ko po, reminder lang po, 1:30 p.m. po ang